Hello everyone, today I would like to present myself. My name is Junior De La Torre and my other members, John Andres Santiago and Carlo Israel Morales. Today I would like to tell you facts about Imus Cavite and Cavite City, including its history, cultures, and traditions. Ito ang kasaysayan ng Imus at Cavite City. Ang Imus ay dating bahagi ng Cavite el Viejo o Kawit at noong una isang bisita lamang sa ilalim ng pamamahalang Kastila. Naging hiwalay ito nang unting-unting humiwalay sa reliyoso at civil na pamamahala at tuluyang naging independent municipality noong 1795. Mahalaga rin ang Imus sa Rebolusyong Pilipino dahil dito naganap ang mga mahalagang labanan tulad ng Battle of Imus noong 1896 at Battle of Alapan noong 1898. Sa Alapan, inuugnay ang unang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas kaya naging kilala ang Imus bilang flag capital of the Philippines. Noong makabagong panahon, naging Lone District ang Imus noong 2009 at naging component city noong 2012 matapos ang plebisito. Ipinapakita nito na mula sa isang dating maliit na pamayanan, naging maunlad ng lungsod ng Imus. Cavite City. Ang Cavite City ay isang makasaysayang lungsod force na matagal ng mahalaga sa kalakalan at depensa ng mga Espanyol. Sa mga lumang tala, kilala ito bilang mahalagang bahagi ng Puerto de Cavite, kung saan naroon ang mga barko, arsenal at mga estratehikong pasilidad noong panahon ng kolonyalismo. Dahil sa lokasyon nito sa baybayin, naging sentro ang Cavite City sa mga gawaing pandagat at militar. Sa kasaysayan ng Pilipinas, mahalaga ito dahil may kaugnayan nito sa mga pangyayari sa panahon ng Espanyol at Amerikano, lalo na sa paggamit ito bilang pantalan at himpilan. Sa kabuuan, parehong mahalaga ang Imus at Cavite City sa kasaysayan ng Cavite. Ang Imus ay mas kilala sa himagsikan at pagtaas ng watawat, habang ang Cavite City ay mas kilala sa port history at military significance. So ngayon po, dadapo naman po tayo sa lugar ng Imus at meron po tayong tatlo ngayon. Ang una po ay Imus Cathedral. Ito ang pinapangunahing simbahan na nabuo sa Imus at kilala ito na isa sa mga makasaysayang lugar sa Imus. Mahalaga ito sa relihiyon at kasaysayan dahil matagal na itong sentro ng buhay ng mga taga-Imus. So lilipat naman tayo sa pangalawang lugar po ng Imus at ito po ang Battle of Alapan marker. Ito po ay ang bantayo na nagpapaalala sa laban ng Alapan noong May 28, 1898. Malaga ito dahil dito inuugnay ang unang pagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa tagumpay ng mga Pilipino. So, dito na po tayo sa pinakahuli at pangatlong lugar ng Imus. At ito po ay ang The Battle of Imus Monument. Ito ay alaala noong Battle of Imus na isa sa mahalagang laban noong magsikang Pilipino. Ipinapakita nito ang papel ng Imus bilang lugar ng kabayanihan at paglaban sa kolonyal na pamamahala. At ngayon dadapo naman po tayo sa mga festival ng Imus Cavite. At meron po tayong babanggitin na tatlo. At ito po ay ang Kakanindayog Festival. Ito ang festival ng Imus tuwing Oktubre. Ipinagdidiriwang ito para sa patrones na lungsod na si Nuestra Señora del Pilar at para rin sa founding anniversary ng Imus na may street dancing at karakol. Wagayway Festival. Ito ang pagdiriwang tuwing Mayo na nakatuon sa kasaysayan ng Battle of Alapan at sa National Flag Day. Tinatawag itong Flagway Festival dahil inuugnay ito sa unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas sa tagumpay ng mga revolusyonaryo. Paskuhan sa Imus. Ito ang buwan ng pagdiriwang ng Pasko sa Imus tuwing Disyembre. May mga ilaw, dekorasyon, panunuluyan at mga palabas na nagpapakita ng tradisyonal na Kapaskuhang Pilipino. Dadako naman po tayo sa mga lugar ng Cavite City. Meron po tayong tatlong lugar at yun po ay ang Port San Felipe, San Roque Parish Church at sa Monte Park. Ang Port San Felipe po ay
isang makasaysayang kuta na tinayo ng mga Espanyol noong ika-16 na siglo upang ipagtanggol ang daungan ng Cavite. Ang San Roque Church naman po isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Cavite at kilala sa debosyon kay San Roque. At ang pinakauli po ay ang Samonte Park. Isang pampublikong parke kung saan ginaganap ang iba't ibang pagtitipon at pagdiribang ng lungsod. Lilipat naman po tayo sa mga festival ng Cavite City. Regada Festival. Ipinagdiriwang tuwing Hunyo 24 bilang parangal kay San Juan Bautista. Ang tampok na gawain ay masayang basaan sa mga lansangan. Fiesta ng Nuestra Señora de la Soledad de Portebaga. Isang mahalagang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa patrona ng Cavite City sa pamamagitan ng prosesyon at mga gawaing panrelihiyon. Pista ng San Roque. Pinagdiriwang tuwing Agosto bilang paggalang kay San Roque, na may misa, prosesyon at iba pang aktibidad ng komunidad. Dahil dito naganap ang mga mahalagang Imus Cathedral, tsaka at Cavite City. Ang Imus ay dating bahagi ng kilalang tao sa Imus na may ambag. Sorry, mahaba-haba. Ganda. Kasi mukha ako.